Magandang araw, mga kaili-ili. Kamusta kayong lahat? Halina at pakinggan natin ang isa na namang nakakapanindig balahibong istorya. Dong, 1 kilo nga sa baboy. Napasulyap ako kay Mang Temyong na kilalang nagpapautang sa palengke. Nagpapautang ito ng pangdagdag puhunan sa mga maliliit na pwesto tulad namin. Maging si nanay ay may utang din kay Mang Temyong na 5,000 at tinuhulugan tuwing linggo. Lahat ng mga batang pag-alagala sa bayan ay takot kay Mang Temyong. Mahaba kasi ang balbas nito at kulot na kulot din ang buhok na tinatalian lang ng goma. Ayon sa sabi-sabi ay matandang binata raw si Mang Temyong at hindi na naisip na mag-asawa pa. Ang tanging nakikinabang lang sa pera nito ay ang nag-iisang kapatid na si Aling Shona. May usap-usapan sa pwesto na mangkukulam daw si Aling Shona at may kakayahan din na manggayuma. Pumili ito ng laman kaya kinuha ko agad iyon para timbangin. Bago umalis ay pinaalalahanan pa ako sa utang ni nanay na sisingilin nito sa linggo ng umaga. Pag-uwi ko sa bahay ay naabutan ko si nanay na kausap ang aking pinsang si Corazon. Dala niya ang kanyang mga gamit. Ang sabi niya ay nakiusap daw ang kanyang ina kay nanay kung maaaring sa amin na muna siya manuluyan habang hindi pa nagsisimula ang pasukan. Sa bayan lang kasi namin ang may mapapasukang kolehiyo. Masyadong malayo kung balikan pa siyang uuwi sa kanila. Magasto sa pamasahe at nakakapagod din ang biyahe. Noon pa man ay hindi ko na gusto ang ugali ni Corazon. Bukod kasi sa maarte at hindi sanay sa mga gawain sa bahay, ay masyado rin siyang mapanlait na siyang madalas na nagiging dahilan para awayin siya ng mga nakakalaro namin noong mga bata pa kami. Ngunit ang tiyahin ko na mismo ang nakiusap. Kaya wala kaming nagawa kundi ang tanggapin siya at patuloyin sa bahay. Ngunit dahil bakasyon pa noon ay pinasama siya ni nanay sa pwesto namin sa palengke para tulungan ako sa pagbebenta. Alam kong napipilitan lang na sumama si Corazon, ngunit hindi ako nagsalita pa. Kahit papaano naman ay nauunawaan ko rin na ayaw niyang sumama dahil wala naman siyang obligasyon na tulungan ako sa pagtitinda. Marahil ay nahihiya lamang siya sa aking ina. Gaya ng inaasahan ko ay hindi tumulong sa akin si Corazon kahit marami nang bumibili sa pwesto namin. Nakaya ko naman iyon dahil sanay na ako sa trabaho ko. Ilang sandali pa ay dumating na si Mang Temyong para maningil. Ngunit ang ipinagtataka ko ay hindi niya kaagad hiningi ang bayad gaya ng palagi niyang ginagawa. Saka ko lang napagtanto na hindi pala siya sa akin nakatingin ng mga oras na iyon. Napakamot na lang ako ng ulo nang hindi nito lubayan ng tingin ang aking pinsang si Corazon na prenteng nakaupo habang nagbabasa ng libro. Mukhang nakukursonadahan pa ng matanda ang aking pinsan. Mang Temyong, ito na ho yung hulog namin. Sabi ko na lang noon para agawin ang atensyon ng matanda. Ngunit hindi pa rin ito inalis ang tingin kay Corazon. Tinawag pa ni Mang Temyong ang aking pinsan at tinanong ang pangalan nito. Ngunit gaya ng inaasahan ay tahasang ipinakita ni Corazon ang pagkadisgusto sa matanda. Sinungitan nito si Mang Temyong at umalis sa pwesto para makalayo. Napailing na lang ako sa inasal ni Corazon. Akala ko noon ay magagalit si Mang Temyong. Ngunit sa halip ay nakita ko ang kakaibang ngiti sa labi ng matanda. Walang sabi-sabing tinanggap niya ang hulog namin sa utang bago umalis sa pwesto namin. Hindi iyon ang huling beses na nakita ko ang matinding pagkagusto ni Mang Temyong kay Corazon.
Araw-araw siyang bumibisita sa pwesto namin sa palengke kahit hindi pa araw ng singilan. Kunwari ay bibili ng karne, ngunit ang pinsan ko pala ang pakay. Maganda si Corazon at madalas ay naisasali sa mga beauty contest sa barangay. Masipag din namang mag-aral, pero tanging ang ugali lang niya ang hindi nababagay sa kanya. Mukhang napapadalas ho kayo rito ah. Pasimple kong sabi kay Mang Temyong nang muli na naman itong dumating sa palengke. Sa pagkakataong iyon ay mas maaga pa siyang dumating kesa kay nanay. Sino ba namang hindi mapapadalas dito kung ganyan kaganda ang masisilayan ko? Sagot nito habang nakatitig kay Corazon. Napangiwi ang aking pinsan at saka inirapa ng matanda. Agad ko namang iniabot dito ang binibiling karne para makaalis na. Ngunit nagulat kaming magpinsan nang bigla na lang itong maglapag ng 500 piso. Sa amin na raw ang sukli, pambili ng merienda namin ni Corazon. Hindi ko tinanggap ang sukli, ngunit sadyang mapilit ang matanda. Kung di ko raw iyon tatanggapin, ay babalik siyang muli na meron ng dalang pagkain. Kinagabihan, habang kami ay naghahapunan, ay kapansin-pansin ang pananahimik ni Corazon. Panay-panay ang paghawak niya sa kanyang sentido, at nang tanungin naman siya ni nanay, ay bigla na lamang siyang nagdududuwal sa lababo. Kasunod noon, ang pagkabuwal ni Corazon. Nawalan siya ng malay at nang magising ay tila pagod na pagod ang aking pinsan. Makalipas lang ang ilang araw ay napansin namin ang madalas na pagkawala ni Corazon sa bahay, at tuwing tinatanong namin siya kung saan siya pumupunta ay palagi rin niyang sagot na may inaasikaso lang siya, hanggang sa pinasundan na siya ni nanay sa akin. At nang umagang iyon ay nakita ko si Corazon na nakikipagtagpo kay Mang Temyong sa mismong bahay nito, malapit sa kawayanan. May mga usap-usapan na pala sa lugar na iyon na may relasyon na ang dalawa, at madalas na nakikitang naglalampungan sa labas ng bahay ni Mang Temyong. Halos hindi ako makapaniwala kung paano nangyari iyon. Maging si nanay ay ayaw paniwalaan ang sinabi ko sa kanya. Nang hapong iyon ay hinintay namin na umuwi si Corazon para komprontahin siya sa paglilihim ng tungkol sa pakikipagkita niya kay Mang Temyong. Ngunit ikinagulat namin ang naging sagot niya sa amin. Wala raw siyang balak hiwalayan si Mang Temyong dahil mabait naman daw sa kanya ang matanda. Muntik nang atakihin sa puso si nanay sa sobrang galit, lalo na't sa kanya ibinili ng aking tiyahin si Corazon. Kinabukasan din ng umaga ay pinuntahan ni nanay ang bahay ni Mang Temyong. Sumama naman ako sa kanya para may karamay si nanay sakaling may gawin ang matandang iyon. Ngunit pagdating namin sa bahay ni Mang Temyong, ang kapatid nitong si Aling Shona ang sumalubong sa amin. Galit na sinabi ni nanay na palabasin si Mang Temyong para makausap niya. Ngunit mariing itinanggi ni Aling Shona na naroon ang kapatid. Kahit anong pilit ni nanay ay wala pa ring nangyari. Kaya naman ay napilitan na kaming pumunta sa kakilala ni nanay na isang albularyo. Sa pagkakaalam ko ay marunong din ito sa kulam at barang, gayon din sa mga naaaswang. "Ginagayuma ang pamangkin mo, Rosa," sabi ng albularyo kay nanay. Hindi na kami nagulat dahil iyon lang naman ang nakikita naming dahilan sa pagbabago sa mga ikinikilos ni Corazon, lalo na ang paglapit nito kay Mang Temyong na minsan na nitong pinandirihan. Sabi ng albularyo, para makumpirma raw na ginayuma nga si Corazon ay susubukan nitong kulamin ang nanggayuma. Sa gagawin daw nito, ang nanggayuma na mismo ang kusang lalapit sa amin
para humingi ng tawad. Nagsagawa ng orasyon si Mang Caryo para sa gagawing kulam gamit ang nakuha naming personal na gamit ni Mang Temyong. At nang gabi ring iyon ay nakarating sa amin ang balita tungkol sa nangyayari kay Mang Temyong. Isinugod daw ito sa ospital dahil sa walang tigil na pagsusuka. Kasunod nito ang pagtubo ng malalaking butlig sa katawan na kaagad ding pumutok at naging malalaking sugat. Tinanggihan na raw ito sa ospital sa bayan dahil hindi na kaya ang ganoong kaso. Ngunit sa halip na ilipat ng ospital ay dinala si Mang Temyong sa isang albularyo at doon na nga nabunyag ang ginawa nitong panggagayuma kay Corazon dahil ang albularyong tumingin dito ay kamag-anak mismo ni Mang Caryo at sa katagalan ay lumaki pa ang tiyan ni Mang Temyong hanggang sa halos pumutok na ito. Sa sobrang hirap ng dinaranas ng matanda ay wala na ring magawa ang albularyong kinuha nito. Malakas ang kulam na dumapo kay Mang Temyong. Higit na mas maraming alam si Mang Caryo kaysa sa kamag-anak nitong albularyo na siyang gumagamot sa matanda. Hindi rin kasi kinaya ni Aling Shona ang kulam ni Mang Caryo. Kinabukasan ay nagulantang kami nang dumating sa bahay si Aling Shona. Madilim-dilim pa sa labas nang katuking niya ang tarangkahan namin. Alam daw nito na kami lamang ang maaaring magpakulam kay Mang Temyong at hindi namin lubos akalaing magmamakaawa siya sa amin para tigilan na ang kanyang kapatid. Inamin nito na may kinalaman ito sa ginawang panggagayuma ni Mang Temyong kay Corazon. Ito raw mismo ang nagbigay ng pabangong ginamit kay Corazon. May ibinigay si Aling Shona na isang botelya na naglalaman ng katas mula sa iba't ibang halamang gamot. Na orasyonan na rin daw iyon at ipainom lang daw kay Corazon upang mawala ang epekto ng gayuma. Ngunit kapalit nito ay titigilan na rin ang pangkukulam kay Mang Temyong. Pumayag naman si nanay, ngunit sa isang kondisyon. Kailangan munang tumalab ang gamot kay Corazon. Mula kasi nang kulamin si Mang Temyong ay inapoy na ng lagnat ang aking pinsan at kahit halos magdeliryo na ay paulit-ulit parang binabanggit ang pangalan ng matandang binata. Awang-awa ako noon kay Corazon ni hindi namin alam kung hanggang saan ang nagawa ni Mang Temyong sa kanya. Nangangamba rin ang aking ina na baka napagsamantalahan na ang pinsan ko habang nasa ilalim pa ito ng hipnotismong ginawa ni Aling Shona para kay Mang Temyong. At sa awa ng Diyos ay naging maayos na rin ang kalagayan ni Corazon matapos mapainom ang gamot sa kanya. At nagpasya na rin si nanay na ihinto na ang pangkukulam kay Mang Temyong gayong naibalik na muli sa amin si Corazon. Matagal bago gumaling si Mang Temyong. Balita pa namin ay hindi raw ito gaanong lumalabas ng bahay mula nang makulam at mabunyag ang ginawa nitong panggagayuma. Marami pala ang galit sa matanda. Hindi lang kami. Matanda na nga raw pero naghahangad pang makakuha ng bata at sa mali pang paraan idinaan. Nagtapat naman sa amin ang pinsan ko na wala naman daw ibang ginawa sa kanya si Mang Temyong kaya napanatag na rin ang kalooban ni nanay. Diyan na nga natatapos ang ating istorya. Nawa ito ay inyong nagustuhan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig.